Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Eric Francisco at shoutout kay JR Habinales. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ang pangupalakol sa kamay ay biglang umungol at nanginag. Kasabay nito, ang kulay tansong palakol ng pango ay mabilis ding naglaho. Unti-unting kumalat ang isang stream ng ginto at ganap na binalot ang kulay na tanso. Mahigpit at mahigpit, may isa pang itim na saplot, at sa katuluyang tumigil ang pagyanig, parang kalawang na palakol. Ano? Aaron biglang isang nagulat, bumalik sa mga mata ngunit nakita ang misteryosong tao sa itim sa kanyang masamang ngiti. Pagkatapos nito, kinuha niya ang 10 master at humakbang pasulong. Ang sumunod na segundo, ang makita silang muli ay daan-daang metro ang layo. Tumakbo ulit siya at halos mawala sa paningin ko. Sa sandaling tumakas sila, ang mga monghe nakakalusob lang ng Aaron ay itinapon din ang kanilang baluti at tumakas. Sa kanyang kamay, sunod-sunod na binaril ng gintong mandirigma ang ilang monghe. Sa dalawang hakbang, naabutan niya ang ilang monghe na nagtangkang tumakas. Gamit ang malaking kamay, nag-iwan siya ng ilang bangkay. Ngunit gayunpaman, ang mga bundok at mga kalsada ay magkakahalo, at ang langit ay madilim. Sa sandaling tumakas ang mga monghe na nakaitim, mabilis silang kumilos. Halos sa isang kisap mata, nakatakas na sila sa mahigit kalahati. Huwag mong habulin ang mahihirap. Nang makitang gusto siyang habulin ng kanyang mga nasasakupan, ikanaway ng Golden Beetle ang kanyang kamay at nagpakawala ng malamig na boses. Sa oras na ito, tumalikod siya at lumipad ng ilang metro para pigilan ang mga tumatakas na monghe. Marami sa kanyang mga nasasakupan ang sumugod sa kanilang paligid. Panatilihin itong buhay at ibalik. Oo, mabilis na hinawakan ng ilang kamay ang ilang monghe, at sa oras na ito, ang kanyang mga mata ay nasa katawan ni Han Sanchen. Tumingin lang si Aaron sa direksyon ng pagkawala ng misteryosong lalaking nakaitim, at nag-igting ang kanyang mga ngipin. Ang kanyang mga salita bago siya umalis hindi lamang ginawang ligtas si Aaron, ngunit napakabigat din na ang Xiao Tao ay talagang nasa kanilang mga kamay at ligtas sa kasalukuyan, hindi kung ano ang nahulaan ni Aaron. Noon ang ilang mga alalahanin ay mahuhuli, ngunit darating ang mga ito isang linggo. Habang hindi rin nakakalimutang manood ng mapagbantay, na nasa malayo pa rin na hinahabol ang tautay ng monghe, si Aaron ay tumingin ng kaunti at lumingon sa kanya, huwag kang mag-alala, hindi ka mamamatay, tinitingnan mo ba ako? Malamig na boses ni Lu Roxanne. Ano sa tingin mo ang dapat kong tingnan sa iyo? Malamig na sabi ni Aaron. Noong nasa panganib ka, sino ang nagdala ng mga tao para iligtas ka? Aaron, dapat alam ng isang tao ang mabuti at masama. Si Lu Roxanne ay hindi nasisiyahan. Nasa panganib. Aaron disdains to smile. Lu Roxanne ay hindi nagalit. Sa halip, tahimik niyang inutusan ang kanyang entourage na lumapit, oo. Magkampo on the spot, maghanda ng masarap na alak at masarap na pagkain. Bilang karagdagan, hayaan ang 7 matatanda na magdala ng ilang tao dito upang hanapin siya. Napatingin si Lu Roxanne kay Aaron at sinabi, oo, hindi na kailangan. Malamig na pagtanggi ni Aaron, tumingin kay Lu Roxanne at sinabing, ang buhay ni Aaron ay hindi nangangailangan ng tulong mula sa iba. Lu Roxanne, ilagay ang iyong set. Ang ipinangako mo sa akin. Ikaw Lu Roxanne ay galit at mabait sa taong ito, ngunit hindi niya ito pinahahalagahan. Nakakabaliw siya. Sa sitwasyon na siya ay hinahabol ng 10,000 tao, ang iba lamang ang nagsisikap na mapasaya siya. Hindi na niya kailangang magbigay ng anumang puna. As long as she nods, ang mga taong iyon ay masaya na parang sarat na nakakita ng buto.
Ano pa bang kailangan nila? Ngunit ngayon, hindi lamang siya tumugon, ngunit nagkusa rin na alagaan siya. Hiniling pa niya sa mga tao na ayusin ang masarap na pagkain at alak, at ipinadala ang elder ng pinakamalakas na Blue Mountain Pavilion sa tuktok ng asol na bundok upang gamutin siya. Anong klaseng treatment ito? Kahit na hindi mo makuha ang utos ng master ng Blue Mountain Pavilion, hindi ka qualified na tamasahin ang treatment ng elder ng Blue Mountain Pavilion. Ang asol na bundok pavilion ay responsable lamang para sa patriarch. Natural, ang patriarch lang ang may ganoong pagtrato. Ngunit ngayon, binibigyan ko ng Aaron ang pinakamahusay na paggamot. Halata sa sarili kung saan ko siya hawak. Hindi man lang naisip ni Lou Roxanne na magbabayad siya ng ganoon kalaki para sa isang lalaki at tretuhin siya ng maayos, ngunit ngayon ay ginawa na niya. Ang impresyon na ang mga lalaking iyon ay dapat na maging masaya, ang loko ay hindi alam kung bakit, ngunit sa Aaron dito, ay napakalamig ng mukha, at walang pusong pagtanggi. Mga bagay, nakikita mo lang ang taong iyon at ang iyong mga bagay. Hindi mo ba nakuha ang sulat? Galit na sabi ni Lou Roxanne sa malamig na boses. Oo, malamig na sabi ni Aaron. Kahit na ang sulat ay sulat kamay ni Ivory, kahit na isinulat niya ang mga salitang iyon, hindi naniniwala si Aaron na magbabago ang isip niya. Sa puso ni Aaron, dapat pilitin si Ivory na maging walang magawa. So nang marinig ito, galit na galit si Lou Roxanne kaya nagsuka siya ng dugo, hindi mo ba naiintindihan ang mga salita? O sa palagay mo kung sino ang pumilit sa kanya? Panipi, kahit na hindi mo siya pilitin, kahit na magbago ang iyong puso. Ngunit gusto ko siya, mahalin mo siya, sapat na ba iyon? Mukhang matatag ang boses ni Aaron. Tulad pa rin niya, mahalin mo siya. Ang mga salita ay tumama sa puso ni Lou Roxanne na parang martilyo, na nagpahirap sa kanya na huminga sandali. Matigas ang ulo at atubiling aminin ang mga pagkakamali o pagkatalo, inayos ni Lou Ruzin ang kanyang galit mula sa loob. Tumingin siya kay Han ng 3,000 na may mabangis na tingin. Tumawa siya sa malamig na boses, ang huling pagtatapos ng pagdila sa mga aso ay napakalungkot. Han 3,000, ano ang ginagamit mo sa harap ko? Natatakot ako na hindi ka magiging masaya pagkatapos basahin ang sulat ni Su Yingxia. Dahil doon, galit na inilabas ni Lou Roxanne ang isang sulat mula sa kanyang mga braso. Ang sulat ni Ivory. Nang marinig ang mga salita ni Lou Roxanne, agad na kinabahan si Aaron, lalo na nang makita niya ang sulat na inilabas niya. Ngunit nang malapit na niyang ihatid ang sulat, kay Aaron, biglang sumulpat ang isang malaking kamay. Hinawakan niya ang sulat at tumangala ang lalaking gininto ang lumapit sa kanya sa Aaron na may ngiti. Ikaw ba si Aaron ng kunot? Tumingin sa isang sulat, nahuli niyang patay, malamig na tumingin ito sa kanya, sino ka? Sa Zia Fangkon, ang Desert King City ay tinatawag ding kahalili ng disyerto na lungsod, ito ay may kinalaman sa akin. Ibalik mo sa akin ang sulat. Ang Aaron ay tamad tungkol sa Desert King City at Desert City. Wala siyang interes sa tinatawag na kahalili. Sa kanyang mga mata, nasa kanya lang ang lahat tungkol kay Ivory. Sa Aaron isang agaw, bahagyang itinaas ni Fangkon ang kanyang kamay at inilipat ang liham ng mas bukas sa oras na ito, sinabi niya ng may ngiti, nagsumikap kami upang makuha ang sulat dito. Parang hindi nararapat na kunin mo, Mr. Aaron. What do you want? Malamig na tanong ni Aaron. Sa oras na ito, tumingin si Fangkon kay Aaron na may ngiti. Marami nang narinig si Fangkon tungkol sa iyo, Aaron. Bihira kang makita ngayon. Paano kung magkaroon tayo ng kompetisyon? Kung manalo ka, ito ang iyong sulat. Kung natalo ka, ito ang iyong sulat. Panipi, ito ay isang deal. Malamig na sabi ni Aaron. Hindi ka ba nakikinig sa mangyayari kapag natalo ka? Tumawa si Fangkon. Hindi na kailangan. Aaron malamig na boses na paraan, hindi maaaring mawala ng bagay, alam ang kanyang mga resulta ay may kung ano ang kahulugan. Mayabang, dominanti. Isaalang-alang ang lahat at lahat ng bagay sa ilalim ng paunawa ng isa. Ito ay Aaron. May binhi. Si Fangkon ay nagdikit ng kanyang mga ngipin at naging inspirasyon ng Aaron's hegemony. Sa oras na ito, sumigaw siya. Baliw ka ba? Ang reputasyon ni Lou Roxanne kay Fangkon. Ang lakas ni Fangkon ay hindi na kailangang sabihin, ngunit para sa Aaron, talagang hindi alam ni Lou Roxanne kung saan siya nakakuha ng lakas ng loob.
Pangalawa, naiintindihan ni Lu Roxanne na ang kompetisyon ni Fang Kun sa Aaron ay hindi lang tungkol sa kompetisyon. Laban lang ito para sa dignidad ng babae at lalaki. Pag-aari ko lahat, hindi na kailangang ipaglaban ang katapatan na ito. Higit pa rito, ang liham na ito ang gustong gamitin ni Lu Roxanne para isuko ni Han Sanchen ang kanyang puso, sa halip na maging ibang kasangkapan sa mga kamay ni Fang Kun. Ngunit sa mga salita ni Lu Roxanne, si Fang Kun, na napukaw ng digmaan, ay halatang nagbingi-bingihan. Malamig siyang tumingin kay Aaron, at ang espada sa kanyang kamay ay biglang bumunot ng dahan-dahan. Nang igalaw ni Aaron ang kanyang kamay, automatikong nawala ang palakol ni Pango. Hinawakan niya ang Jade Sword ng paalang, at ang Skyfire Moon Wheel ay nakakabit dito. Ang isang espada na may pula at asol na talim ay maganda. Wala bang panguaks ang Aaron? Ano ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng espada? Minamaliit mo ako. Bagamat puno ng momentum ang Jade Sword, labis pa rin ang pagkabalisa ni Fang Kun kapag hindi nakalabas ang Aaron, ang kanyang pangopalakol. Wala ka bang narinig na idioma? Paano pumatay ng manok gamit ang kutsilyong baka? Kung lahat ng aso't pusa ay gumagamit ng pango na palakol, ano sa palagay mo? Bumibili ka ba ng gulay sa palengke ng gulay? Sa lalong madaling panahon ang boses nahulog, ang 72 magic sword ay idinagdag sa katawan, at naging malamig at walang hanggan, at direktang sumugod kay Fang Kun. Ang yabang mo. Halatang galit din si Fang Kun sa mga salita ni Han Sanchen. Siya ay natatakpan ng gintong baluti at flash. May hawak siyang mahabang espada na parang kutsilyo sa kanyang kamay. Isang dagandong, tinanggap din niya ito. Boom! Nang magkita ang dalawa, nasa tapat ang liwanag ng espada, at biglang nagkaroon ng pagsabog. Ang liwanag ay sumisikat sa buong mundo, tumama sa 10,000 tonelada. Ang lupa ay napuno ng buhangin at mga bato, at ang kalangitan sa gabi ay napuno ng hangin at mga ulap. Anak, hayaan mo akong matikman ang aking Fangja sword technique. Ang hangin ay rumaragasang. Ito ba? Aaron malamig na isang ngiti, 72 kalsada magic espada kaagad Lian Hua 3. Ping! 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 Ang dalawang espada ay biglang nagtagpo, at ang dalawang figure ay parang dalawang dragon na naglalaban para sa hegemonya. Lumapit ka at aalis ako. Ang sword technique ng 72 road magic sword ay mahiwaga, at kakaiba ang body technique. Si Fang Kun ay hindi mababa sa kalaban. Ang sword technique ni Fang ay isa ring kakaibang galaw. Kasabay nito, ito rin ay isang malaking bukas at malaking pagkakaisa, isang tibak na may gintong liwanag, isang tigre na may kapangyarihan, at isang abnormal na hegemonya. Aaron, ikaw, orihinal, tumanggi si Lu Roxanne na makipag-away sa kanila. Sa panahong ito, kapag talagang nag-aaway sila, hindi nila maiwasang makalimutan ang kanilang posisyon. Nakatitig ng blanco sa dalawang figure sa kalangitan, lalo na sa Aaron, si Lu Roxanne ay nag-ambala sa oras na ito. No wonder they all say that Aaron is very capable. He deserves his reputation kapag nakita niya siya ngayon. Sa oras na ito, dahan-daang lumapit ang isang matandang lalaki sa tabi ni Lu Roxanne. Ang matanda ay puno ng puting buhok, ngunit siya ay puno ng lakas. May haplos ng hegemonya sa kanyang mga mata, at siya ay isang master. Sinundan siya ng ilang nasa katanghaliang gulang na mga taong nasa edad 40 at 50. 7 matanda. Nang makita ang matanda, maging si Lu Roxanne ay bahagyang magalang sa oras na ito. Ang mga taong maaaring pumasok sa Asol na Bundok Pavilion ay karaniwang ang pinakamahalagang eksperto sa tuktok ng Asol na Bundok. Natural, mula sa pinuno ng angkan sa tuktok ng Asol na Bundok hanggang sa susunod, pananatilihin nila ang sapat na paggalang. Hindi ko pa narinig o nakita ang kahusayan ng sword technique na ito. Akala ko ito ay ang subtlety ng subtlety na ang sword technique ni Fang, na nakatago sa disyerto na lungsod, ay hindi lumabas sa Central Plains ngunit nag-iisa. Ngunit hindi ko akalain na ngayon ay nakakita ako ng mas katangi tanging pamamaraan ng espada sa mga kamay ni Aaron. Ito ay talagang nagbukas ng aking mga mata. Tumango ang 7 matanda, nakatingin sa dalawang figure sa langit, ang buong tao ay labis na masaya. Para sa mga masters na tulad nila, ito ang pinakamasayang bagay sa proseso ng pagsasanay ng martial arts at paglilinang ng Taoism na makakakita sila ng mas mahiwagang natatanging kaalaman.
Elder 7, sa tingin mo ba napaka-misteryoso ng sword technique ng Aaron? It's more than mystery. It's a unique skill in the sword. 7 matanda lamang kulay ngiti paraan. Hindi mapigilan ni Luroxan na sumimangot. Nakikita niya ang pagkakaiba nito sa sword technique, ngunit hindi niya akalain na ang taas nito ay maaaring umabot sa walang kapantay na antas sa mundo. Sa pagitan ng mga mata, makitang seryosong muli ang 7 matanda, parang huwag magbiro. Hindi nakakagulat na maaari mong gamitin ang sword technique na ito upang tumawid sa mundo. Ito ay isang matandang kasabihan na ang Yangtze River ay gumugulong, ang mga lobo sa likod ay nagtutulak ng mga alon sa unahan, ang mga kabataan ay may talento, at ang nakababatang henerasyon ay talagang kakilakilabot. Ngumiti ang 7 matanda. Nang marinig ito, napakunot ang noo ni Luroxan, 7 matatanda. Si Aaron ay hindi isang eskrimador sa lahat ng direksyon. Kahit na hindi ko pa siya nakitang gumamit ng ganitong uri ng espada dati. Ano? Isang tandang, 7 matandang ngiti ang agad na tumigas sa mukha. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.